Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Itong video po natin ngayon ay panigurado pong pupukaw po sa mga inaantok ninyong diwa dahil siksik po sa laman na kaalaman ang mapapanood po ninyo dito sa bagong content nating ito. Meron pong iniwan sa akin dito na iPhone 7 Plus na no power at nang i-diagnose ko po ay shorted po pala ang motherboard. Dahilan para hindi po umandar ang iPhone na ito. Ako po kapag nakakatanggap po ako ng mga no-power smartphone, ay ang unang-una ko pong ginagawa ay tinatanong ko po ang may-ari kung ano po ang history ng unit. Dahil doon ko po malalaman kung ano po ang unang diskarteng gagawin ko. Kung water damage ang history, ay babaklasin ko po agad ang unit at kung bigla na lang or nabagsak, ay sasalpakan ko muna ng USB voltmeter para makita ko po kung may power pa or totally blackout na ang telepono. At ang mga basic diagnosis pong ginagawa ko ay chine-check ko po muna sa multimeter ang battery terminal. Kung may short at kung wala naman po, ay china-charge ko ito without battery. At nire-read ko gamit ulit si multimeter para makuha kung may supply na pumapasok sa battery terminal. Kapag normal po ang reading ni multimeter, ay tsaka po ako mag-i-inject ng voltage sa battery terminal. Dahil ang madalas po kasing nangyayari ay walang short sa multimeter. Ngunit pagdating po sa voltage checking, ay shorted pala dahil madalas ang shorted component ay nasa second power rails. Kaya minsan, hindi nare-read ni multimeter na may short sa motherboard. Pansinin niyo po itong ginagawa natin ngayon na may nangatanggal na nakapasitor. Paniguradong dumaan na po ito sa kamay ng technician at ang nakikita ko pong ginawa niya dito sa motherboard ay sinusubukan niya pong tanggalin ang short sa pamamagitan ng pagtatanggal sa mga kapasitor na posibleng nagkokos ng short sa motherboard. Pero ang tanong ay bakit hindi niya po ito nagawa? Kahit na alam naman po niya na may short ang motherboard at nasa second power rails ang nagkukos ng short. Sa tingin niyo po, saan po kaya siya nagkulang? Para po sa akin, ay may sapat na kaalaman ang dating gumawa sa iPhone na ito. Dahil para malaman mo kung anong mga kapasitor ang tatanggalin mo, ay it only means na may binabasa kang diagram. At kapag marunong ang isang technician magbasa ng diagram, ay paniguradong malawak at lalawak pa ang kanyang kaalaman bilang isang cellphone technician. Kaya for me ay medyo kinulang po sa gamit at diskarte si technician sa pagkumpuni sa iPhone 7 Plus na ito. Ang pinakamabilis at accurate po kasi upang malaman kung saan ang lokasyon ng shorted component ay gumamit po tayo ng thermal camera. Ngunit kung wala ka naman pong thermal camera, ay may mga alternative solution naman po tulad ng paggamit ng rosin flux at alcohol. At ako po ay ang palagi ko pong ginagamit sa mga shorted issue na motherboard ay microscope, thermal camera, diagram, multimeter, DC power supply, at ang rosin flux. Ang mga nabanggit ko pong mga gamit ay sapat na po upang magawa po natin ang anumang pong uri ng cellphone na may short to ground problem. Siguro ay may iilan po sa makakapanood ng videong ito na medyo tataas ang kilay at kokontra sa mga sinabi ko dahil para po sa kanila ay kaya naman daw po nilang magtanggal ng shorted component gamit lamang ang rosin flux. Well, it is indeed na kaya naman po talaga. Pero ang pinupunto ko po kasi ay ang mabilis, accurate at ligtas na pamamaraan. At ito'y makakamit lang po natin sa tulong ng mga pinagsama-sama nating mga kagamitan, kalakip ng ating kaalaman at diskarte. And speaking of diskarte, ay kita nyo naman po na sinaglit ko lang po ang paghahanap sa shorted component ng iPhone 7 Plus na ginagawa po natin na ngayon. At meron naman pong mga kliyente na bumabase ang bayad sa bilis o tagal ng pag-repair. Yung iba po kapag mabilis mong ginawa ang issue ay magbabayad lang ng mura dahil mabilis lang naman daw ginawa. Hindi naman daw tayo napagod. Hindi porket mabilis lang pong nagawa ng technician ng cellphone ay dahil madali lang din po ang trabaho. Ang nagpapabilis po sa aming trabaho ay ang aming kaalaman, skill at mga kagamitan. Dahil kung kulang-kulang po ang technician ng mga nabanggit ko ay baka hindi ka lang mainip kundi sisihin mo pa ang technician kung bakit ka natagalan sa paghihintay. And in the end, ay hindi rin naman pala magagawa. Mas mabuti na pong magbayad ka ng medyo may kamahalan. At least mabilis, safe at nagawa. Kesa naman po wala kang babayaran, pero naghintay ka ng matagal sa wala. Remember this, quality and good service aren't cheap. And cheap work isn't quality service. Thanks for watching, and I hope you learned something beneficial in this video.